Malawakan transport strike nagsimula na kanina. Philippine National Police tiniyak na ang nakahandang magbigay ng libreng sakay para sa commuters na maapektuhan ng tigil pasada. Ombudsman handang ibigay ang kopya ng SALN ni Vice President Sara Duterte ayon sa hiling ng House Justice Committee. BARM government ikinatuwa ang batas para sa bagong petsa ng BARM elections. Habal-habal drivers sa Cebu tatanggap ng fuel subsidy. Malaysian Prime Minister pinuri ang alok ng Pakistan na mamagitan sa usapang pangkapayapaan ng US at Iran. At AFP Lady Gunnar at NHA Home Masters wagi sa 3-0 sweep win. BFP Lady Firefighters patuloy ang pag-arangkada sa team standing. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, March 26, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Habang nasa downward trend, ang presyo ng gasolina sa pandaigdigang merkado, nakararanas pa rin ng malaking pagtaas ng presyo ang diesel. Ayon sa mga eksperto, bumababa ang presyo ng gasolina dahil sa mas mataas na supply at mas mababang demand. Mas mabilis ang demand shift dahil sa electric vehicles at mas maraming alternatibo. Samantala, patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng diesel kahit critical ito sa mga heavy industry, shipping at agrikultura, kaya't mas matindi ang demand. Dagdag pa rito, may mga supply disruptions sa refinery output at geopolitical tensions na nakakaapekto sa diesel market. Patuloy ang babala ng mga eksperto na kung magpatuloy ang surge, posible magdulot pa ito ng mas malawak na economic shock, lalo na sa mga developing country gaya ng Pilipinas. Target ng Department of Energy na bumili ng 2 million barrels ng langis mula sa 20 billion pesos na emergency fund na inaprubahan ng Department of Budget and Management. Bahagi ito ng mga hakbang ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo at pabago-bagong galaw na sitwasyon ng langis sa pandaigdigang merkado. Ibibigay ang pondo sa Philippine National Oil Corporation o PNOC habang ang PNOC Exploration Corporation ang magiging implementing agency. Nagsimula na kaninang umaga ang malawakan transport strike na isinagawa ng grupong Manibela at Piston sa bansa. Kaugnay nito, may nakahanda na ring mga sasakyan ang mga ahensya ng gobyerno para maghandog ng libreng sakay para sa mga may stranded na pasahero. Mula sa Quezon City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, marami bang mga pasahero ang na-stranded kanina? Magandang umaga, Ella. Sa kasagsagan nga ng transport strike dito sa may Pilcoa, wala namang masyadong mga commuter itong na-stranded sa kasabay nga ng tigil pasada ng mga jeepney driver. Alas 6 ng umaga kanina nang magsimula ang grupong Manibela sa pagsasagawa ng tigil pasada. Kasabay naman nila ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na nagsagawa rin ng kilos protesta dito sa Pilcoa. Giit ng Manibela ang pagkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, pag-alis sa excise at value-added tax sa langis. Imagine na lang yung excise tax natin, 6 pesos bawat litro.
Eh kung yung driver bumabiyahe mula Lagro hanggang Cubao, kumukonsumo ng 4 na litro, magkano nadadagdag doon? 24 pesos. Tapos yung 24 pesos na yon, nagkakaroon pa ng VAT. Value added tax, nagkakaroon pa. Lalong tumataas. Eh kung sana yung nadagdag na yun, tanggalin na ng gobyerno at may dagdag ng driver sa kanilang krudo. Ayon naman kay Nolan Grulla, presidente ng UP Transport Group, dapat talaga na maibalik sa dati ang presyo ng kada litro ng diesel dahil hindi rin anila sasapat ang ayuda kung nananatiling mataas ang presyo nito. Yun ang hiling namin, ibalik sa 55. Dahil kami ang makikinabang doon sa mismong sinasabi nilang ayuda. Dahil yung bibigay na yung ayuda, pandalian lang yan. Pero yung mga lehitimong bumabiyahe araw-araw, sino ba naapektuhan? Hindi naman pwede kaming tatakulan na hindi kami magkukrudo. Dahil titiri kami. Dahil dito, naging pahirapan ang pagsakay sa jeep ng ilang mga commuter dito sa Pilcoa. Si Catherine Combong, alas 5:30 pa lang ng umaga, umalis sa kanilang lugar sa San Mateo, Rizal para umabot sana sa alas 7 pasok sa ospital. Ngunit pasado alas 7 na ay wala pa rin siyang masakyang jeep dahil puno na ng mga pasahero ang mga ito. Talaga pong napakahirap na pumasok ngayon kasi wala ka talagang masakyan, sir. Sa dami din po ng mga nagko-commute po. Dapat mga 7 pa sana, kanina pa sana. Kaya lang talagang hirap pong sumakay. Ganito rin ang sitwasyon ni Felix Lagahit na may lakad naman papuntang North Avenue. Wala, pagulo lang yan dito sa natin. Masyado na bala tayo. Unahan sa jeep pag sumakay. Pero kahit may tigil pasada na inorganisa, may ilang pampasaherong jeep pa rin ang piniling mamasada ngayong araw. Samantala, kanina ay may nakahandang 2 coaster van ang Philippine National Police para maghandog ng libreng sakay sa mga mai-stranded na commuter. Nakamonitor din sa sitwasyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. As of 8 a.m. kanina ay wala namang na-monitor ang MMDA na na-stranded na mga pasahero sa mga lugar na pinagsagawaan ng tigil pasada. Bandang alas 10 naman kaninang umaga nang matapos na nga ang programa nitong mga nagsagawa ng kilos protesta at tigil pasada dito sa may Pilcoa sa Quezon City. At yan mo ng ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Handa ring magbigay ng libreng sakay ang Philippine National Police sa mga pasaherong mahihirapang sumakay bunsod ng nationwide transport strike. Layunin ng programang libreng sakay na mapagaan ang pasanin sa biyahe ng mga umaasa sa pampublikong transportasyon sa panahon ng welga. Kaugnay nito, may ulat si Lea Ilagan live. Lea, saan matatagpuan ang mga libreng sakay ng PNP na ito kung sakali? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Matatagpuan ang mga ito dyan sa Maynila. Meron silang mga patrol na itinalaga para magbigay ng libreng sakay. Meron din sa Quezon City, Pasig at iba pang lugar sa Metro Manila. Tiniyak din, Aga, ng Philippine National Police ang kaligtasan at maayos na paggalaw ng mga commuters sa 2 araw na nationwide strike na isinagawa ng mga transport group. Ito'y bilang protesta sa tumataas na presyo ng langis. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakahanda ang mga unit ng pulisya sa posibleng aberya, lalo na sa Metro Manila at iba pang transport hubs. Inatasan na rin aniya niya ang mga regional director na magbigay ng libreng sakay o alternatibong paraan sa pagbiyahe sa publiko. Layunin ng programang libreng sakay na mapagaan ang pasanin sa biyahe ng mga umaasa sa mga pampublikong transportasyon sa panahon ng welga. Kabilang sa mga grupong lalahok sa 2 araw na transport strike ay ang grupong Manibela, San Lakas, Bukluran ng mga Gagawang Pilipino at Partidong Lakas ng Masa na may planong magdemonstrasyon sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Umapila naman si General Nartates sa mga magpuprotesta na gamitin ang kanilang karapatan sa mapayapang paraan.
Ang National Capital Region Police Office aga sinabing nananatiling payapa ang transport strike ngayong araw. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, wala pa silang naiulat na anumang untoward incidents. Nasa 114 individual area ang kanilang na-monitor na nakilahok sa protesta kaninang alas 10 ng umaga sa 13 lokasyon sa Metro Manila. Habang nasa 2,700 naman ang mga pulis ang kanilang ipinakalat para tiyakin ang seguridad. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusumikap ng pamahalaan na mailika sa lalong madaling panahon ang mga Pilipinong naiipit sa gulo sa gitnang silangan. Ukol naman sa estado ng supply ng pagkain, sapat pa niya ito at may hakbang na ang gobyerno para makapamahagi ng murang bigas sa mamamayan. May balita si Nel Maribuhok. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa 2,000 ng mga Pilipino ang naiuwi ng pamahalaang Pilipinas mula sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, target na mapabilis pa ang repatriation ng overseas Filipinos na naiipit sa gyera. We are chartering flights. We started with 1 week. I start to accelerate that to 2 a week. Depende talaga kung kailan nila sasabihin sa atin na maaari nang magpalipad. Meron iba diyan na sumasakay sa commercial, meron yung iba sinasakyan yung ating mga chartered na eroplano. Malaking hamon anya sa ngayon ang paglilikas sa mga Pilipino dahil na rin sa issue sa seguridad. Sa kabila nito, sinabi ng Pangulo na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga local authorities sa ibang mga bansa upang tiyakin ang maayos na repatriation ng ating mga kababayan. Muli namang siniguro ni Pangulong Marcos na sapat ang supply ng pagkain sa ngayon, maging ang fertilizers ng mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, ang ibinigay na Local Government Support Fund o LGSF sa mga lokal na pamahalaan ay gagamitin rin sa pagbili ng bigas na ipamamahagi naman sa mga apektadong Pilipino. Ang programang ito ay nagbibigay tayo sa bawat LGU ng pondo at ang hinihingi lang namin sa kanila na minimum 50% ng LGSF fund na natatanggap nila ay gawing pambili ng bigas para maipamigay sa kanilang mga constituent. Dagdag ng Pangulo, mas pinalawig rin ngayon ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Para naman sa pagkain, dahil siyempre inaalala din natin na wag sumabay ang presyuhan ng pagkain, ay pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers na binuksan natin na nakabukas sa buong bansa. At kasama dyan, bukas ang mga kadiwa para sa makabili naman yung mga nangangailangan ng murang bilihin ng pagkain. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas paiigtingin pa ng Philippine National Police ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry at Department of Energy para matutukan ang posibleng pananamantala ng ilang negosyante sa presyo ng produktong petrolyo at basic commodities. Ito'y kasunod ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency ng pamahalaan. Narito ang report ni Lea Ilagan. Naka-alerto na ang buong pwersa ng Philippine National Police kontra hoarding at profiteering sa mga produktong petrolyo at basic commodities. Ito ay kasunod ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency ng Palasyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga pulis sa buong bansa na maging alerto at bantayan ang mga vital installations, critical infrastructure at komunidad. Malinaw naman po yung mandato ng Philippine National Police with or without crisis po sa oil. Ito po ay public safety, PNP sa Northern. Pero kaugnayan po na nasabing Emergency Crisis Committee na nilabas po ng ating mahal na Pangulo na magpatuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DOE at saka sa DTI, sa DSWD.
Pinaigting na rin daw ng PNP ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga gasolinahan, lalo na't dumarami ang mga nagsasarang gas station sa bansa. Bukod sa mga produktong petrolyo at LPG, kasama din sa babantayan ng mga pulis ang presyo ng mga basic commodities. Ang pagmomonitor ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ito ay sinasagawa patuloy ng ating mga local since day one, yung ating pong municipal or city price coordinating council, na kung saan hindi na po kinakailangan yung national na DOE para po ipagsagawa yung pagmomonitor. Panawagan ng PNP sa publiko, makipagtulungan at maging responsable sa paggamit ng enerhiya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain ng Makabayan lawmakers sa Kamara ang panukalang amyendahan ng Price Act at Oil Deregulation Law. Ito ay upang tugunan ang sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa ngayon dulot ng krisis sa Middle East. Ang detalye ng ulat ay atin ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang nilalaman ng nasabing panukala? Ela, inihain ng Makabayan lawmakers ang House Bill No. 8765 na naglalayong amyendahan ang Price Act. Sa gitna ito ng walang kumpay na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Sa ilalim ng panukalang batas, isinusulong na maihanay ang gasoline, diesel at iba pang petroleum products bilang prime commodities o pangunahing pangangailangan. Sa pamagitan nito, magkakaroon ng kapangyarihan ng pamahalaan na magpatupad ng price ceilings at i-activate ang price control sa panahon ng sakuna, emergencies at kapag mayroong artificial price increases. Ayon sa Makabayan lawmakers, kailangan agad ang proteksyong ito para mapigil ang garapalang overpricing at mapahupa ang domino effect ng fuel hikes sa pamasahe at mga bilihin. Bukod dito, inihain din ng Makabayan Solons ang House Bill No. 8766 para i-regulate naman yung downstream petroleum industry at i-repeal ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Layo nitong maibalik ang kontrol ng publiko sa oil industry sa pamamagitan ng isang matatag na regulatory framework at paglikha ng isang Independent Petroleum Price Regulatory Council. Kiit ng Makabayan Solons, pipigilan ng mga panukalang batas na ito yung sitwasyon na nagaganap ngayon, partikular na yung kagyat na pagtaas ng presyo ng langis ng mga oil company batay sa international price kahit na may inventory sila na nabili sa mas murang halaga. Ngayong araw, Ella, ay nakikiisa naman ng Makabayan lawmakers dun sa ginagawang transport strike laban sa oil price hike at sa nangyayaring gulo ngayon sa Middle East. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission ang suspensyon ng operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa Luzon, Visayas at Mindanao Grid. Alinsunod ito sa kautusan ng Department of Energy na inilabas kahapon kasunod ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency dahil sa disruption sa supply ng langis at pagtaas ng presyo nito. Gayunman, mag-ooperate ang WESM sa ilalim ng Special Operating Guidelines na ibinaba ng DOE. Kabilang dito ang optimal dispatch ng available renewable energy resources, conservation ng critical fuel inventories at pagbibigay ng operational framework para sa system dispatch. Unang maapektuhan ang sektor ng transportasyon kung titigil ang biyahe ng eroplano papunta sa Boracay Island. Maging ang mga barkong bumibiyahe sa isla, posibleng tumigil na rin ang operasyon kung mauubos ang supply ng petrolyo. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Handang magbigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan ng Malay Aklan sa mga sektor na maaaring maapektuhan ng krisis sa langis bunsod ng gulo sa Middle East. Kabilang sa pinangangambahang pangunahing tatamaan nito ang transportasyon at turismo sa isla ng Boracay. Kasunod na rin ito ng napapaulat na posibleng paghinto ng operasyon ng mga eroplano sa bansa kung mauubos ang kanilang supply ng petrolyo.
Ayon kay Malay Mayor Frolibar Bautista, may naitatabi pa silang pondo para itulong sa mga ito. Well, una-una talaga yung mga ating transport, no? Kasi sila ang talagang panila. But anyway, mayroon pa naman tayong mga gamit na mga pondo. Mayroon tayong mga AIX in case na naman. And I'm sure ang national government may prepared ata sila din to support itong ating mga marginal na mga economy. Sa pagtaya ni Mayor Bautista, nasa 80% ng mga turista sa Boracay Island ay mula sa biyahe ng eroplano. Mayroon din namang mga barko na alternatibong transportasyon papunta sa isla. Ngunit kung mauubos ang supply ng petrolyo, tiyak na hindi rin makakabiyahe ang mga ito. Mayroon namang ship tayo pero kasi ang supplies dapat may continuous naman yung supplies dapat, di ba? Lalo na sa Malay, ang ruro natin from Batangas, dito sa Katiklan or dadaan pa ng Mindoro yan. So talaga apektado rin, no? Kung, especially kung mga barko din, hindi na magbiyahe dahil mahal nga ng crudo or kahit even kung mahal naman basta mayroong supply, talagang kayanin pa rin yan. Ang problema lang kung wala na supply. So wala tayong magagawa dyan. Kumpiyansa naman ng alkalde na malalagpasan ng bansa at ng mga Pilipino ang krisis na ito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Inaasahang haharap sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga. Ito ay matapos ipag-utos ng House panel ang pagkakaloob ng dagdag na seguridad kay Madriaga na itinuturing na mahalagang testigo ng mga complainant. May balita si Rosa Licos. Sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakda sa April 14, inaasahang personal na haharap si Ramil Madriaga. Isang detainee si Madriaga sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City sa kasong kidnapping. Itinuturing na mahalagang testigo ng mga complainant si Madriaga na nagsabing dating bagman umano ni VP Duterte at nag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang individual. We are also issuing subpoena ad testificandum to certain witnesses named by Congresswoman De Lima, no? Among those witnesses, of course, is Ramil Madriaga. So we expect to hear his testimony on our next hearing that will be on April 14. Inaprubahan ng House Justice Committee ang pagpapaigting ng seguridad sa detensyon ni Madriaga sa pamamagitan ng National Bureau of Investigation o NBI at pagtitiyak ng kaligtasan nito kapag haharap sa pagdinig ng House panel. Ito ay matapos ang umano'y napaulat ng mga banta sa seguridad nito. Standard po ito sa sinumang saksi, pero mas mahalaga ito dahil may mga direktang ulat na galing mismo kay Ginoong Madriaga na may panganib sa kanyang buhay. In his own sinumpaang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo. Secure mo ang family mo at iba pa." Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Ang takot na yon ay hindi lang sa sarili ko, kundi pati sa aking pamilya. Napaparanoid na rin po ako kasi posible rin itong mangyari na lasunin ako. Halos hindi na ako mapakali kuminsan at hindi ko maiwasan magduda na rin sa mga fellow PDLs at kahit po mismo sa mga jail officers dahil sa pagsiwalat ko ng issue kay VP Sara Duterte. Madam Chair, these threats have already escalated. According to his affidavit, on March 3, 2026, a detainee with a pending homicide case attempted to forcibly drag Mr. Madriaga into a confined bodega area within the jail. According to Mr. Madriaga, and I quote, "Ayon sa mga naririnig ko sa loob ng kulungan, ang bodegang ito ay sinasabing pinagawa ni dating Congressman Arnie Teves. Isa sa mga impormasyon na nakuha ko
ay si Kong Arnie Teves ang gusto magpatumba sa akin, end quotation. Kinumpirma naman po ni DILG Secretary John Vic Remulla na binisita ni Vice Presidente si dating Congressman Teves sa kulungan noong October 19, 2025. Ayon naman sa House Justice Committee, kailangan makipag-ugnayan sa Korte at Bureau of Jail Management and Penology ang Kamara kaugnay ng nakatakdang pagharap ni Madriaga sa pagdinig. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na unconstitutional o labag sa saligang batas ang impeachment proceedings na isinasagawa ng Kamara. Ito anila ang pangunahing dahilan kung bakit tumanggi ang pangalawang Pangulo at kanyang defense team na dumalo sa nasabing pagdinig. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Hindi inaalis ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad ng pagdulog sa Korte Suprema. Ito ay upang questionin ang constitutionality ng impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice. Ayon kay Attorney Michael Powa, isa lamang ito sa legal remedies na kanilang pinag-aaralan. Iginiit ng defense team na hindi nila kinikilala ang otoridad ng Kamara na magsagawa ng tila trial sa nasabing reklamo. Sa ngayon, ang sinasabi namin is that is always a possibility. Especially since, ulitin ko lang yung sinabi ni Attorney Sheila, our objection to the proceedings is fundamental. No? Hindi to mere technicality. We are saying na ang sinasagawa ngayon ng committee, at least sa aming pananaw at sa aming posisyon, is labas na sa kapangyarihan nila dahil yung trial, mini-trial, full-blown trial is really vested upon the Senate. Binigyang diin din ni Attorney Sheila Sison na hindi nila pahihintulutan na dumalo ang Vice-Presidente sa mga pagdinig ng Kamara. Anila, ang Senado lamang ang may constitutional jurisdiction para rito. I think our letter is clear. We cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal. Pinabulaanan din ng kampo ni VP Duterte ang banta ng ilang mambabatas na culpable violation of the Constitution ang hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo. Paliwanag nila, walang batas na nag-oobliga sa isang respondent na personal na humarap sa committee level. Well, first and foremost, there is no rule, law, requiring the respondent to attend the hearings or the proceedings before the Committee on Justice. I think that is clear. Hindi naman dapat natin pagdebatihan yan. In fact, the Constitution is clear also. Diba? Na if you read the Constitution, wala namang nakasaad doon na talagang requiring the Vice President to attend. It's not the first time. Sa ibang impeachment proceedings, hindi din naman nag-attend yung high official na ini-impeach. So I don't know where that is coming from. Samantala, bukas ang kampo ni Vice President Duterte sa pagbibigay ng protective custody kay Ramil Madriaga. Layon ni Attorney Powa na mabigyan sila ng pagkakataong mabusisi at mapabulaanan ang mga testimonya ni Madriaga laban sa pangalawang Pangulo. Pero as to the safety, gusto naman namin mag-testify siya eh. Diba? Kasi paano natin pabubulaanan yung mga sinasabi niya kung hindi natin siya papatestify, di ba? Doon lang yung forum. But again, at the proper forum. So, kung siya man ay magte-testify, kung mapunta man tayo sa Senate at assuming that there are no constitutional infirmities at napunta tayo doon sa Senate for the hearing, maybe that's the proper time for us to test his credibility. Nanindigan ang mga abogado ni VP Sara na handang humarap ang Vice-Presidente sa paglilitis basta't gagawin ito sa tamang forum o ang Senate Impeachment Court. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Handang ibigay ng Office of the Ombudsman ang mga kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos aprubahan ng House Justice Committee ang sabpina para sa Ombudsman upang ilabas ang naturang mga dokumento. May detalye si Evan Alvarez live. Evan, kailan pwedeng maisumite ng Ombudsman ang mga salin na ito sa Kamara? Aga, anytime ay ready ang Office of the Ombudsman na ibigay ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Nakamonitor ang Office of the Ombudsman sa isinasagawang impeachment proceedings ng House Justice Committee kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, pinasabpina ng House Justice Panel ang Office of the Ombudsman upang i-release ang SALNs ng Vice Presidente. Tiniyak naman ng Ombudsman na magko-comply sila dito, lalo na at isa sa unang mandato ni Ombudsman Remulla nang siya ay maluklok sa pwesto ay isa publiko ang SALN ng mga public officials at gawing mas accessible sa publiko. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Ng Kamara na makita ang financial status ni VP Duterte mula noong alkalde pa lamang siya ng Davao City hanggang sa maluklok sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ito ay ang mga taong 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at ang mga taon mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa Ombudsman, madali nilang mabibigay ang mga dokumentong ito kahit pa ang mga SALN noong Davao City Mayor pa si VP Sara dahil hindi mahirap i-endorse ang request o sabpina sa kanilang area office sa Mindanao. We have streamlined the processes for all SALNs. Kaya po, pag mag-request po ang kung sino man, mabilis po talaga ang proseso niya. Samantala, pagdating naman sa mga reklamong kinakaharap ni VP Sara sa Ombudsman, ayon sa anti-graft body, consolidated na ang mga reklamong naglalaman na magkakaparehong facts at maingat na isinasa ilalim sa fact-finding investigations. Matatanda ang sinampahan ng plunder at graft complaints si Vice President Duterte ng Civil Society Group at ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa Ombudsman kung saan ilan sa mga reklamo o ang mga aligasyon sa loob ng reklamo ay ang umano'y maanumalyang paggasta ng confidential funds. Aga, wala pang natatanggap na sabpina ang Ombudsman mula sa Kamara, ngunit anila kahit simpleng hiling na makita ang mga SALN ay kaya nilang pagbigyan lalo na at public documents naman ang mga impormasyong ito. Ang Ombudsman ang repository ng SALNs ng Presidente, Vice Presidente, Chairpersons at Commissioners ng constitutional bodies. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Sa April 15 na ang deadline ng pagsusumite ng Income Tax Return o ITR. Kaya naman muling nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue sa publiko na mag-file ng maaga upang maiwasan ang penalties. Sa ITR, kailangang nakalahad ang kabuang kita ng isang individual o negosyo at ang katumbas na buwis na dapat bayaran, kabilang na ang kita mula sa sahod, negosyo, ari-arian at propesyon. Paparating na po yung filing ng income tax return. Paalala po sa ating mga kasama na huwag po nating kalimutang mag-file ng income tax return at magbayad ng kaukulang buwis on or before April 15 para po yung hindi po tayo makapag-incur ng surcharges and penalties. Dagdag ng BIR, nagsagawa sila ng webinars upang gabayan ang mga taxpayer at ipaalala na ang buwis ay mahalagang ambag para sa mga programa ng pamahalaan sa infrastruktura, edukasyon at kalusugan. Muling nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC tungkol sa mga cyber scammer at consumer fraud, lalo na ngayong papasok na summer season.
Ayon sa CICC, muling tumaas ang kaso ng consumer fraud sa unang quarter pa lang ng taon. May balita si Mia Alonzo. Ngayong papasok na ang summer season, marami na namang magiging abala sa pamimili online at paghahanda para sa bakasyon. Ngunit kasabay nito, mainit din ang mata ng mga scammer at nakikita ang pagtaas ng kaso ng online fraud sa bansa. Base sa pinakahuling datos ng CICC mula January 1 hanggang March 15, 2026, umabot na sa 2,820 ang naitalang kaso ng consumer fraud-related incidents sa loob lamang ng halos 3 buwan. Katumbas ito ng nasa 43.6% na kabuuang bilang ng mga kaso na naitala ng CICC mula noong 2025. Kabilang sa mga kasong naiulat ay ang advance fees, mga hindi na i-deliver na produkto o goods, fake seller o fake buyer, at accommodation scam. Sa kabuuang bilang ng kaso, 1,326 naman ang inireport ng mismong mga consumer. Ang maganda dito, tumataas yung numbers nung nagsusumbong. Dati kasi ang problema ko nung una ho kung umupo sa CICC, walang may gustong magsumbong na na-scam sila, nahihiya, o kaya natatakot, or talagang nawawala na ng pag-asa na may magagawa kami sa pamahalaan na para masugpo at para masolusyonan yung problema. Paliwanag ng CICC, mahalaga ang pagsusumbong upang agad na matukoy ang mga nambibiktima at mapanagot sila sa batas. Importante rin ito para matulungan ang mga biktima na mabawi ang kanilang pera. Gayunman, patuloy ang paalala ng ahensya na maging mapanuri at matalino ang publiko lalo na ngayong summer vacation kung saan inaasahan ang pagdami ng mga online booking. Ayon sa CICC, may ilang red flags na dapat bantayan para maiwasan ng scam. Una sa mga palatandaan ay kapag ayaw na magpadala ng aktwal na larawan ng mga produkto o serbisyo. Isa rin sa mga senyales ay kung pinipilit ang agarang pagbabayad ng customer. Malaki rin ang posibilidad na scam kapag walang maayos na reviews mula sa iba pang consumer. Dapat ring maghinala kapag too good to be true ang iniaalok na produkto o serbisyo. At higit sa lahat ay kapag walang resibo na mabibigay bilang patunay ng transaksyon. Samantala, puwirma na rin ng CICC ng isang kasunduan kasama ang Philtech Alliance na isang asosasyon ng mga bangko at financial institutions. Layo nito na mas mapadali at maiayos ang sistema ng pagtugon sa mga kaso ng mga nabibiktima ng scam. Gayun din ang pagbibigay sa kanila ng proteksyon, lalo na sa mga online transaction at financial services. Pinapaalala ko ang ating mga kababayan, ingat ho sa ating Holy Week vacation at say yes to summer and no to scammers. Pag meron ho, subong nyo sa hotline 1326. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na pinalalakas ng Department of National Defense ang ugnayang pangseguridad ng Pilipinas sa international partners. Kabilang dito ang North Atlantic Treaty Organization at mga bansa sa Europa bilang tugon sa patuloy na pagbabago ng banta sa global security. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay NATO Military Committee Chair Admiral Giuseppe Cavo Dragone sa sideline ng ginaganap na 2026 Paris Defense and Strategy Forum sa Paris, France. Dito isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na security cooperation at cross-regional collaboration sa larangan ng depensa at militar. Ayon kay Secretary Teodoro, mahalaga ang mas malalim na pagtutulungan ng mga bansa habang patuloy na nag-e-evolve ang mga hamon sa global security. Ibinahagi rin ng kalihim na naghahanda ang Pilipinas para lalong pahusayin ang interoperability at mas aktibong ugnayan sa European Union at NATO countries. Layunin nito na palakasin ang kakayahan ng bansa na tumugon sa krisis at maprotektahan ang mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Samantala, tiniyak naman ng NATO ang kanilang kahandaan na palawakin ang kooperasyon sa Pilipinas. Nagkasundo ang dalawang panig sa kahalagahan ng information sharing at best practices upang mas epektibong matugunan ang mga banta sa international order.
Matatanda ang una nang nagkita ang dalawang opisyal sa Seoul Defense Dialogue noong nakaraang taon kung saan tinalakay ang geopolitical competition at strategic stability. Ang 2026 Paris Defense and Strategy Forum ay nagsimula noong Martes, March 24 at tatagal hanggang ngayong March 26. Dito nagsasama-sama ang mga eksperto, military officials at policymakers ng iba't ibang bansa para talakayin ang mga pangunahing issue sa global security. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinatuwa ng Bangsamoro government ang pagpirma ng Pangulo sa batas para sa panibagong petsa ng BARM parliamentary elections ngayong taon. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento Live. Dante, kailan na uli itinakda ang BARM elections? Magandang tanghali aga, batay sa pinirmahang batas kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12317 para sa unang parliamentary elections. Nakatakda po yan sa ikalawang Lunes ng September 2026 na papatak ng September 14. Kaugnay nito, sa panayam ng UNTV News kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua, nagpasalamat sila sa development na ito. Binigyang diin ni Makakua, matagal nang hinihintay ng mga residente ng BARM na magkaroon ng eleksyon. Ilang beses na rin kasi itong naipagpaliban, una noong panahon ng pandemya. Tagal po na namin yun inaantay kasi the Bangsamoro people deserve na ang mamumuno na po sa kanila is yung mga elected by them. It's only proper na this election will be conducted as what the law says that is September. Dagdag pa ni Makakua, handa silang tumulong sa Commission on Elections o COMELEC sa pagdaraos ng halalan. Positibo rin si Makakua na maging mapayapa ang idaraos na eleksyon. Nakafocus anya ang security doon sapagkat wala namang kasabayan na halalan. Tutulong din anya sila upang maipakalat ang impormasyon patungkol dito. Samantala, aga-ayon naman sa COMELEC, ngayon dahil mayroon ang formal na batas, ay mayroon na silang kumbagang malinaw na direksyon at ito ay pagsisimula na ng kanilang gagawing paghahanda para sa halalan, which is 5 days away na lamang ang mula ngayon ang kanilang panahon para makapaghanda sa isang automated elections. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inaasahang tatanggap din ng fuel subsidy ang mga driver ng habal-habal sa probinsya ng Cebu na kabilang sa informal drivers upang walang mapag-iwanan sa gitna ng krisis. May balita si Gladys Toabi live. Gladys, ilang habal-habal drivers ang target na mabibigyan ng subsidiya sa probinsya? Ella, sa inisyal na ulat ng Cebu Provincial Capital, nasa 5,000 mga tsuper o habal-habal driver ang inaasahang makatatanggap ng fuel subsidy subject for validation. Inanunsyo ni Cebu Governor Pambari 4 na tatanggap ng 3,000 hanggang 5,000 fuel subsidy o fuel assistance ang mga kwalipikadong drivers sa probinsya. Kabilang narito ang mga habal-habal driver na kasama sa informal drivers dahil wala silang kinabibilangang kooperatiba o astasyon na una nang nabigyan ng national assistance. Makikipag-ugnayan ang Kapitolyo sa mga local government unit sa pagtukoy sa mga qualified beneficiaries upang hindi magdoble. Ella, ang ipamamahaging fuel subsidy ay maaring cash o fuel voucher sa pamamagitan ng gas partnership o fuel gas partnership ng Kapitolyo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi.
Idineklara na bilang insurgency-free ang Tabuk City sa lalawigan ng Kalinga matapos ang ilang taon na wala nang naitatalang aktibidad ng New People's Army sa lugar. Ang detalye ihahatid ni Grace Doctolero live. Grace, ano yung ibig sabihin ng deklarasyong ito at ano ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad? Yes, Aga, ang ibig sabihin ng deklarasyong ito ay opisyal nang kinikilala na wala ng insurgency threat sa Tabuk City at ganap ng kontrolado ang peace and security situation sa lugar. Kaugnay nito, ililipat na sa Philippine National Police ang pangunahing responsibilidad sa paghawak ng mga internal security concerns habang magpo-focus naman ang militar sa depensa laban sa mga panlabas na banta. Opisyal nang idiniklara ng mga lokal na opisyal at security forces na insurgency-free na ang lungsod matapos walang maitalang aktibidad ng NPA mula pa noong 2023. Nakababay ang deklarasyon sa resolusyon ng Tabuk City Council kasama ang mga Peace and Order at Anti-Insurgency Councils na nagpapatunay na wala ng organisadong armadong grupo sa lugar. Kasabay ng deklarasyon ang paglalantad ng SSIPS seal at paglagdan ng People's Pledge of Commitment ng mga opisyal at iba't ibang peace partners para mapanatili ang kapayapaan sa lungsod. Ayon sa pamunuan ng militar, hindi na umano banta ang insurgency sa lugar matapos ma-account ang mga dating miyembro at leaders ng grupo. Samantala, ipinahayag ng mga otoridad na magpo-focus na ang mga operasyon sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest laban sa mga natitirang individual na may kaso upang humarap sa hustisya, habang ang militar ay mananatili naman sa lalawigan upang tutukan ang depensa laban sa mga posibleng panlabas na banta. Aga, sa panig naman ng pamahalang lokal, tiniyak ng alkalde na ipagpapatuloy ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at maisulong ang kaunlaran sa lungsod. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Mariing kinondena ng Qatar, Kuwait, UAE, Bahrain, Saudi Arabia at Jordan ang mga ginawang pag-atake ng Iran, direkta man o sa pamamagitan ng kanilang mga supporter. Sa isang joint statement, sinabi ng grupo na malinaw na nilalabag ng Iran ang soberanya at ang Charter of the United Nations at mga umiiral ng mga international law sa pamamagitan ng direktang pag-atake at paggamit ng mga armadong grupong tapat sa kanila mula sa Iraq. Nanawagan din sila sa pamahalaan ng Iraq na pigilan ang mga militante upang maiwasan ang mas matinding tensyon. Iginiit ng 6 na bansa ang kanilang karapatan sa sariling depensa at pinuri ang tapang ng kanilang sandatahang lakas at seguridad sa pagharang sa mga banta. Pinuri ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa alok ng Pakistan na mag-host ng dialogo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran gaya ng naging naunang hakbang ng Oman at iba pang bansa. Ayon sa Malaysian leader, mahalaga ang tunay na intensyon sa negosasyon na hindi pansamantalang tigil putukan lamang, kundi pangmatagalang kapayapaan. Aniya, bagamat iginagalang niya ang karapatan ng Iran na ipagtanggol ang soberanya nito laban sa mga pag-atake ng Israel, nanawagan din siya sa lahat ng panig na magpakita ng maximum restraint upang hindi madamay ang mga sibilyan at mga bansa sa Gulf region. Nakipag-ugnayan din niya siya sa mga lider ng Gulf Cooperation Council at ng Turkey, Egypt, Indonesia, Japan at Pakistan upang itulak ang de-escalation at pangmatagalang kapayapaan. I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue with the United States and Iran. The international community has seen too many ceasefires that function as pauses rather than conclusions. The region deserves something more durable.
Nagbabala sa United Nations Secretary General Antonio Guterres na nagdudulot ng matinding human suffering at banta ng mas malawak na digmaan ang patuloy na labanan ng Estados Unidos at Israel kontra sa Iran. Binigyan din ng UN official ang mabigat na epekto ng gyera sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon kay Guterres, itinalaga na niya ang kanyang personal envoy na si John Arnold upang pamunuan ang mga inilatag nilang peace efforts. Nanawagan din ng UN SecGen sa Estados Unidos at Israel na wakasan ang digmaan habang pinatitigil naman ng Iran sa pag-atake sa mga karatig bansa nito. Mariindi iginiit ng UN Security Council ang paggalang sa malayang paglalayag sa Strait of Hormuz na kasalukuyang apektado at nagdudulot ng krisis sa supply ng langis, gas at pataba. My message to the United States and Israel is that it is high time to end the war as human suffering deepens, civilian casualties mount, and the global economic impact is increasingly devastating. And my message to Iran is to stop attacking their neighbors that are not parties to the conflict. Security Council has condemned these attacks and demanded that they end. Panalo sa isinampang kaso ang isang babae laban sa Meta at YouTube sa Estados Unidos. Plano namang iapila ng dalawang kumpanya ang verdict o desisyon ng korte. Narito ang report ni JP Nunez. May pananagutan ang Meta at YouTube sa tinamong pinsala umano sa mental health ng isang 20 anyos na babae sa Los Angeles, California. Nakasaad sa naging desisyon ng jury ng Los Angeles Court na intentional o sinadya umano ng dalawang kumpanya na gumawa ng anilay addictive social media platform. Base sa argumento, ito ang sinasabing nakasakit sa complainant. In helping to recognize what the first social media addiction trial is all about. And that's a very serious issue, not only here to California and the US, but to the world. Inatasan din ng korte ang dalawang kumpanya na magbayad ng damages kay alias Kelly na aabot sa $6 million o katumbas ng nasa 360 million pesos. I feel like what we're about here is something beyond just trying to make a buck, beyond just trying to help Kaylee. I feel like we're about something that is incredibly socially important and responsible. And I feel like we've made a great step forward. Ayon naman sa Meta na siyang parent company ng Facebook, Instagram at WhatsApp, gayon din ng Google na siyang may-ari ng YouTube, hindi sila sumasang-ayon sa verdict at iaapela nila ang desisyon. Tiniyak ng Meta na patuloy nilang paiigtingin ang safeguards para na rin sa proteksyon ng mga kabataang gumagamit ng kanilang applications. Sa pahayag naman ng Google, sinabi nito na tila hindi nauunawaan ng ilan na ang app na ito ay ginawa bilang video streaming at hindi isang social media site. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa lalong umiinit na tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, tuloy-tuloy ang pag-arangkada sa team standing ng BFP Lady Firefighters matapos itong talunin ng PNP Lady Patrollers sa kanilang naging laban kahapon. Wagi naman ang AFP Lady Gunner at NHA Home Masters matapos tulukan ang laro sa isang straight set win. Ang detalye mula sa report ni Mia Alonzo. Sumiklab ang aksyon sa UNTV Volleyball League kahapon matapos ang tatlong matitinding laro na puno ng estratehiya, comeback attempts at dominasyon sa loob ng court. Sa first game, agad na nagpakita ng dominasyon ng NHA Home Masters kontra Comelec Suffragettes. Bagamat kasama sa umaabante sa team standings ang Comelec at handa na sanang itala ang kanilang ikaapat na sunod na panalo, tila pinutol ng matinding paghahanda ng NHA ang kanilang winning momentum. Kalkulado ng Home Masters ang bawat atake at depensa sa net. Planado rin ang kanilang execution at maingat na iniiwasan ang mga unforced errors. Nakuha ng NHA ang unang set sa score na 25-18. Hindi na binitawan ng NHA ang kanilang momentum
at tuloy-tuloy ang kontrol sa daloy ng laro. Bagamat sinubukan ng Suffragettes na dumikit at humabol sa mga sumunod na set, nanatiling matatag ang NHA sa kritikal na bahagi ng laro. Mabilis nilang tinuldukan ang laban sa isang 3-0 sweep win mula sa kanilang mga score na 25-14 at 25-19. Tinanghal namang best player of the game si Lisa Amiano mula sa kanyang 10 atake, isang block at 3 service aces na nagresulta ng 14 na puntos. Less error tayo kasi yun yung base dun sa napag-aralan namin sa mga previous games namin na natalo kami. Grabe ang error namin, umabot ng 40, 30, yun talaga yung nagdadala sa amin dun sa pagkatalo. So this time medyo maganda yung nilaro nila, nag-iingat sila sa mga errors, tapos ayun, buo loob nila manalo today. Intense naman ang naging rally sa pagitan ng BFP Lady Firefighters kontra PNP Lady Patrollers sa kanilang naging laro sa second game. Bit-bit ng PNP ang bigat ng kanilang titulo bilang UVL Season 3 champion. Dagdag pa rito ang pressure matapos ang kanilang naging setback sa huling laro kontra PhilHealth Health Insurers. Sa unang set, kitang-kita ang determinasyon ng PNP na makabawi at maagang nakuha ang momentum mula sa malalakas na spike at disiplinadong depensa hanggang sa kanilang maipanalo ang unang set sa score na 25-22. Ngunit hindi nagpatinag ang BFP. Pagsapit ng ikalawang set, agad na nakarecover ang team at mas pinatingkad ang kanilang blocking at transition play. Naging dikitan ang laban, palitan ng puntos at matitinding rally na umabot sa critical na bahagi ng set. Subalit nabawi ng BFP ang momentum at nakuha ang second set sa score na 25-21. Suportado naman ni Police Lieutenant General Bernard Banac ang PNP Lady Patrollers at sinaksihan ng intense na palitan ng dalawang koponan. Inilahad rin nito ang kanilang patuloy na pakikilahok sa liga ng UNTV Volleyball. Napakalaking tulong lalo na sa beneficiary natin, yung nakaraan ang Bless Our Cups movement na kung saan ay nabigyan sila ng ayuda upang lalo pa nilang mapatatag ang kanilang suporta sa PNP. Well, talagang masaya ang PNP na kabilang tayo sa mga kalahok dito sa UVL. Sa pagpapatuloy ng game sa ikatlong set, tuloy-tuloy na ang naging pasiklaban ng BFP at PNP sa court. Ngunit hindi na binitawan ng Lady Firefighters ang kanilang kontrol sa bola at muling nakuha ang set sa score na 25-17. Sa ika-4 na set, bagamat sinubukan pang humabol ng PNP, mas naging matibay ang BFP sa mahahabang rally at execution sa finishing game. Kaya naman tuloy-tuloy ang pag-angat ng BFP sa team standings matapos na selyuhan ang kanilang panalo sa score na 25-14. Muli namang tinanghal na best player of the game si Gang Abellana mula sa kanyang 20 attacks, 3 blocks at 3 service aces na nagresulta sa score na 26 points. Nagkaroon kami ng maraming analyzation tungkol sa naging laro ng PNP sa mga recent games nila, which is naging puhunan namin para makuha yung panalo po kayo. Sa naging tapatan naman sa first set ng third game ng DENR Lawin Spikers kontra AFP Lady Gunner, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang AFP at agad na ipinakita ang kanilang intensyon sa game. Mula sa malalakas na serve at solid attacks, hindi na nakapasok pa sa sistema ng laro ang DENR. Mabilis na tinapos ng AFP ang unang set sa score na 25-7. Pagtungtong ng ikalawang set, biglang angat naman ang performance ng DENR at mas naging agresibo ang kanilang atake na naghatid ng dikit na labanan sa puntos. Pero sa kritikal na momento, ipinakita ng AFP ang kanilang tatag, mas maayos na komunikasyon at malinis na execution. Muling nadepensahan ng kanilang team standing at tinuldukan na ang laban sa isang straight set na 3-0 sa score at 25-21 at 25-15. Tinanghal namang best player of the game si Kilay Betinho mula sa kanyang atake na nagresulta ng 8 puntos. So lahat ng ginagawa namin ngayon, talagang pinag-iisipan namin lahat. So yung kung anong pagkakamali, mga nakaraan, binabago namin yung sistema. Sobrang taas ng moral namin. Sana magtuloy-tuloy ng panalo namin para lalo tumaas pa. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa April 2 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball.
Sa unang match, magtatagpo ang PhilHealth Health Insurers kontra MMDA Lady Spikers sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susunod nito ng paghaharap ng NHA Home Masters kontra DFA Emissaries ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat naman sa game ang BFP Lady Firefighters kontra Pag-ibig Fund Lady Smashers. Tutukan ang paghaharap ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5 na nagsasabi, "Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.